po na sa ating pong translation, ano po, pag-adjust sa ating pong kalalagayan, sa ating community, ay muli, para sa ibang nakapakinig na, ay parang, kumbaga, let's empty our mind muna sa ngayon para magkapakinig uli ng paraan ng paano natin to pag-uusapan ngayong hapon. Ano po, in Po. conform po sa ating pong sitwasyon nawa. And with the prayer of Brother Lance, nawa si God, not me, ang magmuna sa atin ng gusto at tayo po ay lalo pang matuto. Medyo naging special sa atin ang topic na to. So parang mas ituturo, mas matatandaan ko, kailangan ko, and I believe kailangan din ng bawat isa yung mga bagay na pwede nating matutunan sa ating pong paksa ngayong hapon. Paano po natin pag-iingatan ang ating kagalakan. Ano po? So tuloy na po tayo. Yan po. Sa yung ating pong next slide ay para bang bago ko ilabas ay kung tayo po ba ay nalulungkot, di syempre para bang mayroon dating kagalakan. So parang nawala kasi nga, nalungkot eh. So parang nawala or nanakaw. Hindi ibig sabihin na parang nawala mo, baka ika nga may kumuha o nanakaw. At mamaya mas lalo natin maintindihan kung bakit natin ginagamit ang salitang ninakaw or kinuha sa atin ang kagalakan. Na supposed to be ay meron po tayo. So paano ba natin mapag-iingatan yung ating mga puso para hindi basta nawawala o nananakaw, nakukuha yung ating kagalakan? Wala po akong sinasabi na tayo po ay palagi na lang masaya. Ano po? Pero hanggat maaari, ito po yung inuutos sa atin na whatever the situation, nawa sana tayo ay maging masaya. Inuutos po yun eh. At naniwala ko, hindi naman pwedeng iutos sa atin kung ito naman po ay imposible. Pwedeng mahirap, pero hindi imposible na posible tayong pwedeng palaging masaya even despite sa mga pinagdadaanan natin o anumang sitwasyon, kahirapan, kaguluhan, whatever na pwedeng sitwasyon, posible po siya. At ngayong hapon, sana ay matuto ako, matuto tayo ng mga ilang kaparaanan ayon sa Bible, ayon po sa salita ng Diyos. Lalo na nga po sa aklat ng Filipos, na doon po natin kukunin kung paano nga ba natin mabantayan, ano po, magwardyahan, mapanatili hanggat maaari yung kagalakan. At mula po dyan sa ating pong nakikita sa screen, ano po ay nawa ay kung hingi po ako ng someone na pwede pong bumasa po niyan, mukhang natakpan lamang sa baba. Okay. Sige bro, ako na bro. Brother, anyone, sige po. Sige bro, ako na pwede. Apo, please. Medyo sa dulo Sige. natakpan yata. Sorry about that. Ano po? Pilipos, Kabanata 4, talata 4 hanggang 7. Magala kayo lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng tao ang iyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipapaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip. Ang paglingat ng inyong mga puso at mga pakitaas bro. At hindi ko na maitaas po yung slide. Yung nagka-differensya Hindi po ko ata din ng slide. maitaas. Apo, ngayon ko po napansin daw kanina na-check ko. Ngayon po ay nag-ibang screen. Anyway, maraming salamat po, Okay. Kuya Rinaldo sa yung binasa. So, apo, Okay thank bro. you po. Apo, mula Thank po you. dyan sa verse na yan, halos po ang ibig sabihin po sa dulo, kung atin pong titingnan yung konteksto, ano po, yung kumbaga sa Ingles, ito po yung hindi maarok na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat ng ating mga puso at isipan.
that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Halos yun po ang huling linya nang medyo na hindi na mabasa sa dulo. Tumingi ako ng paumanhin sa lumabas po sa ating screen ngayong hapon. Ano po? So, dito po, inuutos po sa atin mga kasama na tayo ay magalak sa Panginoon. Na hanggat maaari, sa anumang kalalagayan natin, parang it's a choice. Hindi po ito something na kung kailan ka masaya, di magsaya. Paano kung malungkot? Alam mo magsaya kung malungkot. Ibig sabihin, within us, iba kasi yung happiness sa joy. Normally, pag sinabi pong happiness, nakakatawa, nakakangiti tayo dahil maganda nangyayari sa paligid. Pero pwede din naman po na pwedeng pangit ang nangyayari sa paligid, mahirap, but deep inside of you, may tinatawag na joy. So, hindi nakadepende ang joy o yung kagalakan sa nangyayari sa paligid. Ito po yung joy na nanggagaling sa Diyos. At ito po ang dapat nating pag-aralan. Paano natin po panatilihin? Huwag maagaw, huwag manakaw itong kagalakan na meron suppose tayo sa ating pong kalooban. So, ang Diyos po ay nagnanais na tayo po ay palaging maging masaya. Of course, ito po ay nasa iniutos sa atin bilang mga Kristiyano na hanggat maaari, maging mahinahon din tayo, maging maamo, banayad, kalma. Ika nga, hanggat maaari sa lahat ng mga pagkakataon. So minsan pag inisip po natin, saan ba pwedeng manggaling itong kagalakan? Na pwede bang kahit ba may pangit, masakit, mahirap na nangyayari ay pwede ako maging magalak. So, base po sa awit 16:11, ang sabi po dyan, muli kung meron po mag-volunteer para basahin po, ayan, buong-buo na sa screen, malinaw na mabasa. Pwede po ba? Anyone? Ako na po. Sige po. Mga awit 16:11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ayan po. Salamat po. So, parang gusto mo nating umpisan bago tayo magpatuloy sa ating talakayan. Yung kagalakan po, hindi ito something na para bang kaya mong gawin, kaya mong gawa ng paraan, or kayang ibigay sa iyo ng paligid o ng tao. Ang kagalakang pinag-uusapan natin ay galing po sa presensya ng Diyos. So ito po yung dapat nating mapagbigyan ng tuunang pansin para mapanatili natin yung kagalakang ganoon. So hanggat maaari, yung presensya ng Diyos ang ating supposed to be focus. Yung kapuspusan ng kagalakan ay pwede natin maranasan kung ang presensya ng Diyos ang ating habol, ang ating ninanais. Ang ating buhay ay maaari magkaroon ng kalungkutan paminsan-minsan at yan po ay nangyayari. Hindi po yan naiiwasan. Pero pag tayo po ay tumakbo at hinanap ang presensya ng Diyos, yung presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan even despite na hindi magandang sitwasyon. Pwede po mangyari yun. Naalala ko po nung ako'y na-aksidente, hindi magandang tingnan na ang katawan ko ay parang gulay, parang pechay, walang lakas. Alam mo yun na parang walang buto yung katawan na nakikita ko na para bang hindi ko maigalaw siya, pero walang panic. Kaya ko magsalita, nakakapag-usap ako sa mga anak ko, pero hindi ako sumisigaw in panic o natataranta o takot. Pero hindi ko naman sasabing ang saya-sakwit na kangiti pa ako doon. Hindi. Ang point ko lang is, yung peace ni God, yung presence ni God, at maaring within us, may pagkakataon na ang presence ng God ang nagbibigay sa atin ng peace at ng joy. Ano po? So, yung presensya ng Diyos ang ating pong focus. So, ang ating pong pag-uusapan ng gusto ngayong hapon, kung ang kagalakan ay supposed to be nasa atin palagi, sana, di ba? Para bang sana all. Sana palagi. Pero bakit minsan mayroon tayong kaguluhan ng isip? Bakit minsan natatakot tayo? Bakit minsan depressed tayo? Hindi ko nilalahatan. Paminsan-minsan ang ilan sa atin, dumadaan pa rin tayo sa mga pagkakataon na pakiramdam mo, down ba, bagsak, dapa, or pakiramdam mo malungkot, or nawawalan ng pag-asa. So ang question is,
Ano-ano yung mga bagay na pwedeng dahilan kung bakit tayo humantong sa ganong kalalagayan? Ano ba yung mga nagnanakaw ng ating mga kagalakan? So, ang unang tanong dyan muna, bakit ba nawawala ang ating mga kagalakan? Ano po? So, ayan po. Bakit tayo madalas inaatake ng ah sabihin natin ay kalungkutan or pagkabalisa? Maari sa ating iniisip ay, Lord, sino ba namang ayaw maging masaya? Sino ba naman yung hanggat maaari gusto nating mananagumpay tayo, victorious? Pero bakit minsan inaatake tayo ng pagkabalisa or pag-worry? Ang salita daw pong pag-aalala mula doon sa text nating pinagkuhanan nitong ating pong pinag-aaralan, mula po daw sa salitang Griego, meramnao o meramnao, ito ay nangahulugan na para tayong nagdo-double mind, ano po, nagdadalawang isip, naguguluhan ang ating utak kasi parang nagsasabay-sabay ang maraming alalahanin. At itong mga worries natin o alalahanin natin, karaniwan daw ay tungkol sa, hulaan nyo, sa karamihang tao ay pwedeng pera. And of course, kalusugan sa ating po na nasa ganitong kalalagayan ng mga nararamdaman nating pain. Na minsan, para bang pag umatake na, halimbawa ako, pag naramdaman ko naninigas ng aking muscles, nung panahon na parang hindi pa natin lubos na unawaan kung ano ang tama ang unang dapat gawin, nagpapanik tayo. Madalas ako, sa akin lang naman po ito, ay parang na-associate ko dun sa ideyang mamamatay na ba ako, Lord? Kasi nga, medyo hindi madali ang mga ganong klaseng karanasan na naninigas ka, nahihirapan kang huminga. So, na-associate natin sa ideyang para bang ito na ba ang dulo? So, natatakot tayo, nagwo-worry tayo sa ating kalusugan. At minsan, ang ating mga inaalala ay tungkol sa ating mahal sa buhay. Madalas po ay parang konektado yung pagmahal mo, mag-aalala ka dun sa taong mahal mo. Kung anong sitwasyon na niya. Lalo na kung medyo may narinig kang hindi magandang balita, magwo-worry ka agad kasi nga, mahal mo. And of course, sa mga relasyon natin sa bawat isa sa kasama natin, kaibigan natin, kasambahay natin, pag may hindi maganda, medyo hindi magandang nakita, nalaman natin, medyo parang mag-aalala din tayo para sa kanila o sa relasyon natin sa kanila. Marami pa tayong mga iba pang bagay na pwedeng katakutan. At isa po ang katotohanan po dyan, nangyayari po yun. Madalas, ika nga ang tawag po dyan ay inevitable sa wikang Tagalog ay hindi naman po matawag na normal, sadyang may sitwasyon na pwedeng matrigger ang ating pong pagkabalisa o pag-worry. So mga kasama, pwede ko rin po dagdagan kung bakit tayo madalas na inaatake ng pagkabalisa. In my own opinion, mga kasama, assumption ko po ito, na tayo ay nagwo-worry kasi madalas nung tayo po ay malayo pa sa Diyos noon, nung hindi pa tayo sa ganitong klaseng kalalagayan or sitwasyon na parang tayo po ay madalas ngayon nag-attend ng Bible study, mas napapalapit tayo sa Diyos, mas nakikilala natin kung sino ang ating Panginoon, ang kanyang karakteristik, ang kanyang nature, lumalakas ang ating loob. Nung hindi pa yan, nung tayo noon, tayo po ang madalas gumagawa ng solusyon agad kung meron man tayong makitang problema. Kung merong parang pangit o para bang sabihin natin hindi maayos na sitwasyon, ang una nating iniisip agad yung sarili nating wisdom, sarili nating kaparaanan, kakayahan, paano natin ma-solve ang sitwasyon. At madalas, pag hindi natin magawa ng paraan, pag wala tayong solusyon, pag wala tayong maapuhap na paraan para maayos ang sitwasyon, then we worry. So naniniwala ako kung bakit tayo nag-worry, madalas hanggang ngayon, kasi parang dala parang pa rin natin ang nakasanayan natin na para tayong halos, ako, in my life, mula bata ako, mula ng high school, lumaki ako halos mag-isa. So very independent ako. May mindset ako na hindi ako aasa kahit kanino.
Ako ang gagawa ng sarili kong paraan para sa sarili kong buhay, sa sarili kong sitwasyon. Kaya madalas, inaatake ako ng pagkabalisa. What if, baka pareho tayo, kasi sanay tayo na mayroon tayong sariling paraan. At pag wala na tayong paraan o solusyon, on our own, doon tayo nagpapanik, natataranta. So sa ngayon, paano ba natin dapat mapagtagumpayan ang pagkakabalisa? Yung minsan natatakot tayo. Ano po, nagpapanik tayo, nag-aalala tayo. So ano po ang dapat nating gawin? Pakatandaan po natin, una, hindi pwedeng maiwasan ang pagkabalisa. Nangyayari at pwedeng mangyari yan uli. Pero ang kailangan palalahanan natin sa bawat isa, madalas yung ating pong pag-aalala ay halos walang basis. Nag-overthink tayo minsan. Kumbaga, yung sugat na 4, ginagawa nating 10 para lalo tayong matakot. Nag-overthink. 90% halos ng ating mga pag-alala, ang katotohanan daw pala ay hindi naman po mangyayari. Ano po? So, hanggat maaari, ang question lang sa atin, so Brother Angel, ano nga po ba ang dapat nating gawin pag kami ay natatakot na o tayo ay nag-aalala na? Siyempre, ang inuutos po sa atin doon sa Pilipos o sa salita ng Diyos, ang solusyon sa pagkabalisa at sa pag-alala, mga kasama, di ko alam kung ano nangyari sa slide ko, pero bago ko po inumpisa to, hinandang-handa ko po ito at medyo gumalaw yung aking mga slides. Anyway, so, ang solusyon sa pagkabalisa at pag-aalala natin, una higit sa lahat ay panalangin. Manalangin po tayo sa Diyos. Ano po? Hanggat maaari, takbo tayo agad kay God. Kung dating sanay tayo na pag may problema, may sitwasyon, ang una nating iniisip, ano ang gagawin ko? Para bang ikaw ang gagawa ng solusyon? Para bang parang sa paligid mo, itatanong mo sa kanila, anong gagawin natin? Sana ang una nating reaksyon pag may sitwasyong pangit, si God sana ang una nating maalala. Siya ang ating unang takbuhan sa ating pong kalalagayan. Pag tayo po ay nababalisa, dapat manalangin tayo agad. Habang inaayon natin ang ating puso sa Diyos sa panalangin, dapat nating isama na magpasalamat din naman agad. May singit ko lang po ang salitang pagpasalamat. Kasi yan po ang kultura natin dito sa PWD Fellowship. At malaking tulong po. Ang tao pong mahilig pong magpasalamat. Yung para bang very grateful, thankful. Even sa maliliit na mga bagay, pinagpapasalamat mo. May tendency hindi ka warrior. Ang taong mahilig maghanap ng mga bagay na pwede niyang ipagpasalamat sa Diyos ay madalas hindi niya na nakikita ang mga problema o mga challenges na masyado nang mabigat. Kasi nangingibabaw na yung mga pagpapalang nakikita mo may ginagawa pa rin mabuti sa iyo ang Diyos at ang Diyos ay faithful. So pag may problema, hindi na masyado tayong apektado. So be always grateful. Malaking tulong yon. Kapag na tinuro sa ating po doon ni Pablo, na sa ating pananalangin ay isabay mo na po ang pasasalamat. Pasasalamat sa mga natanggap mo na at sa panalangin mo, by faith, ipagpasalamat mo na ikaw ay pinakinggan at sasagutin. Ano po? Yung po ang ating unang dapat gawin. Tayo po ay lumulog sa Diyos, ibigay sa Kanya ang ating mga concern, with prayer and petition, with thanksgiving, ibigay natin sa Diyos ang ating sitwasyon at ang kapayapaan ng Diyos ay siya po mararanasan natin na mag-iingat ng ating puso at ng ating mga kalooban. Minsan nga pag naisip niyo, di ba, Brother Angel, kaya minsan parang hindi agad ako makapag-pray kasi ang gusto ko solusyon agad. Mawala agad itong dahilan kung ba't ako natataranta, nagpapanik o natatakot. Gusto ko mawala agad. Ang una natin dapat maalala, ako, kausap ko rin ang sarili ko, God is in control. Kaya hanggat maaari sa Kanya tayo unang tatakbo. Oo, pag nag-pray ka, halimbawa, Lord, kailangan ko ng pera. Hindi naman pagbukas ng mata mo, pagkatapos mo manalangin, may pera sa harapan mo. Of course, talaga namang pwedeng hindi mangyari yon agad-agaran. Pero ang importante, kung ikaw'y panalangin, God is faithful sa Kanyang pangako. Believe me, subukan niyo po. When you pray, after you pray, di ba parang hindi ka na nagpapanik? Parang nawala halos ang takot. Meron ng peace dahil yun ang pangako niya sa Kanyang salita. And that kind of peace will lead you ng malinaw na pag-iisip sa kung ano ang pwedeng solution. God will lead you to whatever solution. At madalas that God is in control and He is more powerful. Mas makapangyarihan siya. Obvious naman.
kaysa sa atin. Parang asset, Lord, ikaw nang bahala. So hindi ka na mag-worry. And most of the time, pag hindi ka na nag-worry at may peace of mind ka na, parang doon na lumalabas. Sumusulpot ang sitwasyon, ang solusyon sa sitwasyon mo. Para bang una, bago ka makapag-isip ng malinaw, kailangan huwag ka munang mag-panic. So you pray. At pag may peace ka na, most of the time, maiisip mo na by God's leading kung ano po ang solusyon. So makipag-usap po tayo sa Diyos. Ibigay po natin sa Kanya ang ating mga kailangan. At ang sinabi po nga yun sa Pilipos na halos sorry talaga, hindi ko na po maayos ang aking screen. Hindi ko alam kung ano nangyari, ba't nag-iba yung mga galaw niya. So sa Pilipos 4:6, lumalabas po dyan, hanggat maaari, tayo po ay idulog ang ating mga panalangin sa Diyos with thanksgiving, at hanggat maaari, ang kanyang kapayapaan ay pwede natin po maranasan ng gusto. So pag tayo po ay nagpapanik once again, huwag masyadong tumingin muna sa sarili, sa paligid, takbo agad kay God. At panghawakan natin ang kanyang pangako. Na totoo din naman nararanasan natin halos pag tayo nagpipray. Yung peace ni God ay ating pong nararanasan. Ano po? And trust God. Ang solusyon ay maaaring hindi agad immediate, pero iba ang kanyang paraanan eh. Yung timing sa kanya yun eh. Hindi sa atin yun. Trust God. Mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Ano man sitwasyon natin, alam niya kung ano mas mabuti sa atin kaysa kung ano lang ang gusto natin balakin. At sinabi nga po dyan, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ay siya mag-iingat sa atin, yung mga puso at isipan, ano po, sa ating pakikisa kay Kristo Jesus. Amen to that. So, also mga kaibigan, bakit kaya? Itong pangalawang dahilan ng bakit tayo, alam niyo yun, minsan nawawala ang ating kagalakan. Tayo po ay nadidepress, tayo po ay nagagalit. Kasi ang galit ay syempre opposite pa rin ng galak. Ano po? Tayo minsan ay parang lito, ano po, tuliro. Ang isang dahilan kung bakit nawawala ang kagalakan sa ating buhay, sa ating isipan kalooban, ay meron tayong tinatawag na wrong thinking, maling kaisipan, maling pag-iisip. Kanina parang nabanggit ko ang isa pa sa pag-iisip ay overthinking, na-exaggerate natin. Mali po ang pumapasok sa ating kaisipan. And of course, sa maniwala kayo, hindi pwedeng pagsabayin ang negative at positive na kaisipan. Isa lang, one at a time po yan sa isip nyo. Parang dati pinagawa ko na ito sa atin, sa inyo. Subukan yung tuminga lang nakangiti. I mean, sa kisame. Pag tumingala kang nakangiti, subukan mo mag-isip ng negative. Parang mahirap pagsabayin. Kasi yung mukha mo nakangiti, nakatingala ka at positive, tapos pinipilit mo mag-isip ng negative. Pwede siguro, pero mahirap. Yan po yung idea, hindi pwede magsabay ang negative at positive. Ibig sabihin, pag naunang pumasok ang negative, parang ang hirap na maging masaya kasi ang nag-occupy na ng iyong pagkatao ay negative. So, maling pag-iisip. May natutunan kami dito ni Brother Alfred tungkol po dyan sa pag-iisip, mga kasama. Pakinggan niyo po ito ng gusto, baka makatulong po sa atin. Yung maling pag-iisip para magdulot po sa atin ng negatibong pakiramdam. Kasi ang tinuturo sa CCF, wrong thinking, yung T-E-A, pag mali po ang ating thinking, apektado po ang E, ang emotion. At yung emotion ay apektado ang ating action. So it all depends sa inyong pag-iisip. At isa sa mga natutunan namin ni Alfred, dahil nagkasama kami po yan ng gusto, sa amin pong paghahanap buhay, ano po, na ang negative thinking, madalas, ito po ay parang kaisipan na hindi mo madalas na iniimbitahan. Pusa siyang pumapasok. Kung sakali na lang po, halimbawa lang, pahingingan ng baso. Medyo imprunto ko lang naisip to. Though nakatingin naman po ako ng oras mga kasama para po pabigyan ko lang kayo ng ilustrasyon. Di ba? God's direction. Holy Spirit lead us. So ito pong baso na to, kung akin pong itataob, ang gusto, yan, tinaob.
So pwede ko nga pong sabihin ng sa mga kasama, parang walang laman. Kahit naman kayo pwede mag-agree dahil dinaob ko, baso po yung hawak ko. At kung titingnan niyo po ang aking pong video, may hawak ko ang baso na tinumba ko, na halos wala naman pong lumalabas. Pero may laman po ito. Of course, kung tatanungin ko kayo, ano kaya maaaring laman nito? Somebody to unmute para sumagot. Ano kaya ang laman nitong baso? Air. Air. Okay po. Salamat po. Yung air, parang negative. Sa ilustrasyon natin dito, ano po, ang air, ito yung negative thinking. Most of the time, ang negative thinking po, hindi mo iniimbitahan. Kusang pumapasok just like the air. Halimbawa, may napisod, para bang kusang pumapasok sa loob mo yung negative na, oh, napano ka, ayos ka lang? Parang apektado ka rin. Hindi mo siya hiningi, hindi mo inibitahan yung negative, pero kusang pumasok. Ano po, most of the time, ang negative ay parang kusang pumapasok sa utak natin. Pero ang positive, ito po ko ay may hawak dito ulit. Ito bigla ko naisingin dito, Lord, kayo na po ang bahala. So, ito yung baso na sabi natin walang laman. Ay, lalagyan ko po ngayon. Ngayon, may nilagay pa ako. So, pwede natin sabihin ngayon na may laman po itong baso ngayon. Di ko pwede itumba kasi kitang-kita nyo naman po na may laman na. So, ang tanong ko lang po, itong inilagay kong juice dito sa baso, kusa ba itong pumasok? Obviously, hindi. Wala akong magic para ilipat ko yung nandun sa kabila para dalhin ko dito. So, kailangan meron akong gawin para pumasok yung tubig. So, yung positive po, yung tubig, ay hindi nakapasok siya doon dahil may ginawa ko. So, most of the time, para maging positibo ka, dapat may gawin ka. Kaya nga dito ang hangga't maaari. Pag kayo po ay nalulungkot, hangga't maaari, or down, negative, huwag kayong magmukmuk. Kasi madalas po, yung ating empty mind, yung madalas wala kang parang ginagawa, diyan madalas ang battlefield ng devil. Lalo kanyang, alam mo yun, susugurin. So hanggat mali, you do something. Magbasa kayo ng Bible, mag-pray ka, hanap ka ng kausap. Meron kang dapat gawin para yung negative, yung air, ay mapalitan ng tubig, positive, but you have to do something, action. Mayroon kang dapat gawin. So, ating po pag-aralan dito, bakit kaya ang tao madalas masama mag-isip o pangit mag-isip? Ano po, hindi ko po hinusgan ng bawat isa sa atin, pero kung magpakatotoo tayo, madalas ang inclination ng ating utak, negative. Halimbawa, naalala ko si Pastor Peter. Si Pastor Peter, kagalang-galang, di ba? Isang pastor. Pero mayroon siyang nawawalang gamit sa kanyang kwarto. Anong una niyang inisip? Baka kinuha ng kanyang katulong. Kaya since then, ang tingin sa katulong, akala ko mabait ito, pero para mukha yatang, I mean, in my own words, malikot ang kamay nito. Pero bandang huli, nakuha ng anak niya yung nawawala niyang gamit. Biglang ang tingin niya uli doon sa kanyang katulong. Mabait naman pala talaga ito. Mapaghusga at tayo madalas. Ang ating utak madalas, ang una nating naisip ay yung mali. Halimbawa, mga kasama, participate kayo. 1 plus 1 ay 2. Makinig. 2 plus 2 ay 4. 3 plus 3 ay 5. 5 plus 5 ay 10. 6 plus 6 ay 12. Ano po yung narinig yung mali? Ano po ang narinig yung tama? May pwede bang sumagot? Yung pong mali, yung 3. 3 plus 3. Opo. Dapat po. Kasi po. Opo, salamat po, Pinggol. Okay, so mga kasama, parang andaling matandaan, di ba? Ng 3 plus 3 ay equals to 5. So kung mapapansin nyo, ang 1 plus 1, 2 plus 2, yung 5 plus 5 at 6 plus 6, tama po lahat ang sagot. Kumbaga, maalala ng tao, yung mali. Kaya madalas, pag tayo po ay nalulungkot, kasi madalas yung ating utak hindi natin nababantayan. Automatic, may kusang pumapasok. Ang una natin mapupuna, yung kulang, yung mali, yung problema, yung negative. Bakit kaya? Kasi parang tayo po ay nasa fallen nature pa. Nang tinanggap natin si Christ, nasa process pa rin tayo ng pagbabago, from glory to glory. Hindi naman po abrupt, hindi naman instant perfect holy ka na.
proseso. Meron pa ring laban. Ika nga, di ba ang kalaban natin sa mundong ito? Una, syempre si Satanas. Pangalawa, ang mundong to. Ang pangatlo, yung ating broken nature, yung ating fallen nature, yung ating flesh, yung dating tayo. Hanggat maaari. Di ba ano tayo? Self-centered, selfish. May ego tayo. Ayaw natin tayo ay napupuna. Ayaw natin tayo ay nasasapawan. Ayaw natin na tayo nalalamangan. Ma-pride tayo. Negative thinking. All this na parang fallen nature natin leads to mali tayo mag-isip. Pag mali tayo mag-analyze, mali din ang ating pakiramdam. Not to mention in respect din, maaari may mga negative traumas tayo in the past. Mga maling parang karanasan. Sobra tayong naapi, sobra tayong nahirapan. So takot tayong maulit yon. So parang may trauma na tayo. Not to mention, sabi ko kanina, mundo, yung influence ng social media. Yung gulo ng politika ngayon. Yung manood ka lang palagi sa mga debate sa Kongreso, sa Senado, yung mga na-absorb mo, mga negativities, yung araw-araw kang nagbabasa, nanonood ng balita, hindi ko nilalata, pero majority, bad news. So yun, na-attract natin. So paano tayo mag-isip? Negative din. So ang nakapokus sa ating utak, hindi mabuti, malungkot tayo. It affects our emotion as obvious. So ang Philippus 4:8, mga kasama, maaaring hindi nyo po makita dyan, ito po ang nagbibigay sa atin supposed to be ng direction na sana ang focus natin, whatever is true, kasi mas familiar po ako sa English, sorry, tatakpan na lamang po yan. Anyway, kung kayo po ay masipag ngayong gabi, ay ngayong hapon, para buksan ang iyong mga Biblia at may hawak kayong cellphone, paki-double check na lang. Ipagpaumahin niyo na po itong aking slide. Ngayon ko napatunayan na si Lord talaga katmare. First time ko kasi na gamitin po sa pag-present na naka-open po yung presenter view. So parang kita ko yung aking outline na para bang doon ako nagiging conscious masyado. And today, now I realize this is not about kung ano ang prepare natin. We submit, we surrender kung anong leading ng Holy Spirit. So may I ask everyone, kung kayo po may pagkakataon na buksan po ang inyong mga Biblia at kung Tagalog po ang inyong mabuksan, pwede po bang pakibasa na hindi mo kailangang tumingin sa screen at halata namang natakpan? Anyone who could read the verse, Filipos 4:8. Unmute yourself at basahin po para sa amin. Sige po, tulungan niyo po ako. Naniniwala ako na walang bagay na aksidente. Kung ang sitwasyon man ay medyo parang pakiramdam ko, bakit nagkagulo ang slide ko? Baka naman dahil mayroong isa sa inyo na magbubukas ng Bible para basahin ang Filipos 4:8 at nakapag-participate ka. Sige po, unmute yourself. Kung nakuha mo English, sige, okay lang, English. Filipos 4:8. Meron na po ba? Pero okay lang ako na. Sige po. Salamat po. Alright, so Filipos 4:8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Thank you po. So yun, binigyan tayo ng direksyon ni Pablo na hanggat mali yung laman ng utak natin. Huwag yung negative, but huwag yung pangit. Sa halip yung mga bagay na pwede pong magbigay sa atin ng mga positibong kaisipan. So whatever is pure, kung whatever is right, whatever is true, whatever is admirable, parang anything of excellence and praiseworthy, kung ano po yung positibo, doon tayo mag-focus. Tandaan po natin, even po sa kalakaran sa ating paligid, sa practical na buhay, may tinatawag na law of attraction. Kung ano madalas focus ng iyong kaisipan, yun na halos din naman ang na-attract o na nakukuha mo. So choose to be positive. Punuin po natin ang ating po mga isipan ng mga katotohanan. Hindi kasinungalingan. Na mga bagay na kagalang-galang, holy, admirable. Hindi po nga kahihiya at mga malalaswang mga bagay. At patuloy po natin na tulungan po ang ating sarili na magbabad
sa tama at totoo. So mga kaibigan, pag inisip po natin ng pagbababad sa tama at totoo, ay ibabad po natin ang ating pong kaisipan sa mga salita ng Diyos. Kung tayo po ay palagi pong nagbabasa ng Bible, ang ipinapasok natin sa ating mind, mga magaganda, syempre positibong mga bagay sapagkat ito ay salita ng Diyos hanggat maaari. So kung tayo po ay kailangan natin tanggapin may giyera po sa ating buhay. Hanggat maaari si Satanas hindi siya papayag na masaya ka. Aatakihin at atatakihin ka niya sa iyong isipan. Guard your mind. Bantayan po natin ang ating isipan. Kaya nga yung tinatawag na armor of God, yung baluti ng Diyos, isa doon yung helmet of salvation. Para bang bakit sa ulo? Kasi dito po sa ating pong ulo ang totoong labanan. So bantayan po natin yan. At ito naman po ay tanggapin natin na sinabi sa Corinto 10:3 na hanggat maaari may mga kaisipan na dapat nating isurrender sa Diyos. Ibigay po natin sa Diyos. Sabi dito, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Isurrender agad kay God. Nasa gera tayo, labanan tayo, spiritual battle, nangyayari po yan. Bakit minsan para bang, pwede ko bang sabihin na kahit anong paghahanda ako, naalala ko, nagpiprepare ako nito at isa pang pagtuturo bukas. Ang daming nangyayaring distraction sa akin. Ang dami sabi ko, Lord, pag tuwing ipinagpipray ko, nakakalma. So may laban pong totoo. So we have to guard our mind, which is the real battlefield. So hanggat maaari, bantayan po natin ating kaisipan kung ano po ang tama, totoo, babal tayo sa salita ng Diyos. Yan po naman po ay tinuro sa atin sa Joshua 1:8. Kung babasahin po natin, ayan, meron pang pwede magbukas ng Biblia para basahin ng Joshua 1:8. I-assign ko po kung sino man po. Anyone to volunteer. Siguro ito ang plano na meron tayong interaction hanggat maaari. Sige pa. Sige, bro. Ako na, bro. Sige pa. Okay. Joshua, Kabanata 1, talata 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Salamat sa Diyos. Thank you, Kuya Renante. Ayun po. So, basta tayo palagi ng Bible. Naalala ko yung binanggit sa Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. Huwag daw tayong makiayon sa mundong ito. But be transformed by the renewing of your mind. Para bang magbagong isip tayo by renewing our mind sa paanong paraan? By reading the Word of God, by hearing the Word of God. Pag tayo ay nakababad ng salita ng Diyos, may tendency po talaga, hindi tendency, totoo po, na para tayo po ay parang nababantayan mula sa mga magnanakaw na isa na nga po doon ay yung wrong thinking, mga masamang kaisipan. So, ito pong Joshua 1:8 ay nagtuturo sa atin na mag-meditate tayo, pagbulay-bulayan natin ang truth ng Diyos through His Word. Ang epekto nito ay makakamit ang tagumpay, binasa po yun ni Kuya Rinalde, kung pupunuin natin ang ating isipan ng mga katotohanan mula sa Diyos, magiging mulat tayong mag-isip, magkakaroon tayo ng tamang direksyon at kakayahang kumilatis, makikita natin ang mga bagay sa mas mabuting pananaw at magkakaroon tayo ng katiyakan sa mga pangako ng Diyos sa atin. Pag alam natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng peace. Pag alam natin ang salita ng Diyos, parang most of the time, actually hindi para, gagawin natin ang tama. I remember isa sa mga verse na medyo sinaulo po natin. Sana isaulo din natin yung awit 119:11. Sa English na lang ang sabi po doon ay para ba, I keep your word in my heart that I may not sin against you. So pag alam po natin ang salita ng Diyos, ang tendency ay mag-iisip at gagawa tayo ng tama.
Ang kasunod pong magnanakaw ng ating kagalakan, panghuli po, ay yung covetousness o pag-iimbot. So ano po bang ibig sabihin ng pag-iimbot? Yung wala tayong contentment. Para bang kung ano nakikita mo sa kapitbahay mo, sana ay meron ka rin. Para bang kung pwede nga lang, higit pa. So, covetousness, pag-iimbot. So, bakit ka pwede maging malungkot doon? Because you can never have everything. Pwede ba ako magpakatotoo? At baka makarelate naman po ang iba dyan. Minsan, at hindi ko naman gusto din diinan ang maaring sugat din ng iba. At minsan naisip ko bakit may mga iba talagang sumasabay ng gusto. Sabihin natin nananatili, nagpapatuloy. Isa sa mga factor doon, may ako ng pamanhin, hindi ko mean na matiinan ng sugat ng ilan kung sakali may pinagdadaanan kayo. Di ba isa sa mga dahilan natin, we tend to compare. Pag in pain ka, at nakikita mo nga ba, iba na maayos, normal, parang deep inside of you, buti pa siya. Yung salitang sana all. Pero minsan, pag may nakikita ka naman na higit na mas mahirap ang pinagdadaanan, mas grabe naman yung kanyang pagtitiis, pero nagagawa pa rin nilang maglingkod sa Diyos, maging masaya, mapagpasalamat. Di ba parang ang tendency naman natin ay ma-inspire tayo, lumakas tayo. And I believe isa sa mga dahilan kung bakit ang karamihan sa atin ay nagpapatuloy. Because when we compare in a positive way, bakit sila Brotherland? Bakit sila? Andun pa rin ang kanilang passion to serve God despite of their situation. Pero minsan, in a negative naman, covetousness, which is yung dahilan kung bakit tayo ay nagiging malungkot, kasi nakatingin tayo sa mga parang pakiramdam natin na buti pa sila nakakatakbo, ako hindi. Na hindi natin na-realize, nakakatakbo siya, pero wala siya sa Diyos. Tayo naman ay nasa Diyos. Buti pa siya, maraming pera, magandang bahay, maganda ang kotse. Pero at least meron kang Jesus in your heart. Pero minsan, hindi natin nakikita yung mga bagay na meron na tayo o mga blessing na natanggap na natin because ang tendency natin ay mainggit, ma-insecure, which is isa sa mga fallen nature natin. Gusto ko lang ipaliwanag, bakit minsan pumapasok? Kasi nga, nasa labanan tayo. Nagpupumilit si Satanas, naguloy ng utak natin na parang sabihin sa atin, kawawa ka naman. Alam mo yung minsan madalas na parang way of attacking us, yung parang self-pity, depression. Bakit naman ganito? So para bang covetousness? Kasi para bang hindi tayo makontento, hindi tayo makapagtiwala sa Diyos. At to the extent, minsan may mga tao, andun yung kasakiman. Can I describe that? Noong panahon na parang halos walang pera ang tao, kaya niya magbigay, kaya niya mag-abot, kaya niyang tumulong. Tingnan niyo po ang realidad. Ewan ko kung na-experience niyo po ito. Pero bakit minsan nung nagkapera na siya, nung meron na siyang ipon, parang takot na siya mabawasan ng ipon niya, parang takot nang mabawasan ang meron na siya. Hindi na siya nakakapagbigay tuloy. Kaya minsan, maigi pang wala na nakakapagbigay kaysa meron kang takot ka namang mabawasan o maubusan. That's kasakiman. Ano po? Or sa ibang salita, mayroon ako nakausap na isang araw lang. Sabi sa akin, bakit? Masama bang humangad na maging mayaman, maging komportable ang buhay? Ang sagot ko, syempre hindi. Blessing yan ni God. Pero kung yung paghahabol mo ay parang hindi mo malaman hanggang kailan, hanggang saan, hanggang ano, baka maubos ang buhay mo sa paghahabol, sa pagtatakbo na wala ka namang aabutan bandang huli. Because you cannot have everything in the world. Hindi mo pwede makuha ang lahat ng meron ang tao sa paligid mo. Merong binigay sa iyo ang Diyos at matuto tayong makontento. Do not compare. Sabi po dito, ang pagkukumpara po ay umpisa ng kamatayan ng ating contentment. Pag nagkumpara ka na, mawawala na po ang iyong kagalakan. Kasi ang una mo agad mapapansin, ay meron siya, ako wala ako nun. Kasi nag-compare ka. Don't compare. Kung nga ang salita ay we are being made unique, maging ang buhay natin ay unique.
Ang kailangan mo lang siguro malaman sa kalalagayan natin, hindi yung bakit, kundi yung magandang tanong, Lord, sa sitwasyon ko, ano ang gusto mong ituro sa akin at ano ang pinapagawa mo sa akin. Focus ka sa buhay mo at ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos at focus ka sa mga blessing biyaya na still natatanggap natin. Dahil kung hindi, kung nakaka-focus pa rin tayo sa kung ano meron ng iba at hinangad mo yon. At sa paghahabol ng mga bagay na pakiramdam mo na yun sana magpapaligaya sa iyo o magbibigay sa iyo ng kakompletuhan, ng satisfaction, ng fulfillment sa buhay. But at the end, yun na yung dino-Diyos mo kasi halos nandun na yung oras mo, paghahabol mo. There was a time in my life na parang pakiramdam ko, need ko magtrabaho, need ko humataw kasi gusto ko, ang parang naging idolatry ko noon. Masarap ang pakiramdam na pinapalakpakan. Masarap ang pakiramdam na ang pangalan mo kasama sa mga top doon sa listahan. Masarap ma-recognize. Masarap yung fame. And of course, masarap kung gastusin pag malaki ang kita. Pero at the end, parang na-miss mo naman yung mas maganda doon. Mas nagmamatter most doon. Yung pamilya, yung relasyon sa mga kaibigan, and of course, yung relasyon sa Diyos. Dahil hindi na pala yun halos ang pangarap mo, halos yun na pala yung dino-Diyos mo. So, dinanggit ko yan sa Efeso 5:5 na bandang huli, yung tao, kung ano ang kanyang halos palaging iniisip, pinahabol, gusto makamtan, ay parang ginagawa na niyang Diyos-Diyosan. Kung mabasa po yan ng kompleto, pwede niyo po i-check yan po sa Efeso 5:5. So hanggat maaari, huwag po tayo maligaw ng landas. Baka mamaya, sa palagay mo na yun ang magpapasaya sa'yo, baka yun na yung Diyos-Diyosan. So ang tendency, mawala po tayo sa Diyos o walang ating kagalakan. So dito po sa Pilipos 4:11-12, patulong na lang po makasama si Brother Lance o sino man po yung mabilis maghanap noong Pilipos 4:11-12 para po basahin po sa lahat. Gusto ko pong tanggapin na yung nangyari sa aking slide ay upang kayo po ay ma-involve sa ating pong pagtatalakayan. Anyone po? Pilipos 4:11-12. Ito po yung pagbibigay ng solusyon sa mga taong pwede tayo makonsento at gawin po natin buwaran si Pablo. Sino pong Yes, ready? bro. Ito na. Yes, ako na lang, Kuya Ay, Angel. sige bro, Mark. Sorry. Hindi ko lang yung Tagalog. Wait lang. Hindi ko Napakaganda pa. nito. Pakinggan po natin si Kuya Mark. Sige, wait lang ha. Maganda. Yes, okay. That I speak in regard to the Hindi kasi ano sa screen eh. So, third, Philippians 4 verse 11-12, sabi po dito, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo yes, pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o ang maghirap. Praise God po. Salamat Kuya Mark. Ano po? So dito, parang pinapakita ni Pablo, di ba? Meron at wala, kontento siya. Pwede, posible, naranasan po yun ni Pablo. So para bang, pwede ba tayo magkaroon ng contentment? Of course. Yung isa na nakausap ko yung kasama ko sa bahay. Bata pa siya, na nakapagbigay sa akin ng napakagandang advice. Halos nabanggit ko na kanina. Sabi niya, tandaan mo, okay na tayo kompleto kasi meron tayong Jesus. Parang ang sarap pakinggan yung linya na yon. Parang sa iba, parang gas-gaso talagang given. Alam naman natin lahat yan. Pero to hear that from somebody na bata pa, younger, a lot younger than you, na i-remind ka ng isang bata. Di ba parang ang ganda ng pagkasabi ng salitang, aba, meron naman tayong Jesus. At kung meron tayong Jesus, kompleto tayo. Yun ang meron si Pablo. Meron siyang Jesus. In fact, I believe sa susunod na verse ay sana malinaw na mabasa natin. Hindi pa rin. Sa Philippians 4:13 na sikat-sikat na
verse na nagsasabing, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So ano meron si Pablo para hindi siya magreklamo sa kanyang kalalagayan? Dahil lahat ay pwede niyang tanggapin, kayanin. Kasi andun ang presensya, ang lakas ni Kristo sa kanyang buhay. We pray na tayo din na kung ano man ang ating sitwasyon, we can always say, I can do all things. Kaya ko to. Through the strength, pamagitan ng lakas ni Kristo na nasa sa akin. Nung magkaroon kami nga ng D-group ng upline ko, nabanggit ko, nung ako po ay na-disgrasya sa Boracay, pagtalon ko at medyo ang babaw pala nun, napitpit ko nga yung leeg ko. Yung mga buto ko sa akin pong cervical ay nagtusukan doon sa akin pong spinal cord cervical na para ma-paralyze na ako from shoulder to feet. Ano po? So, hindi ako pwedeng itakbo sa Manila kasi bawal sa aeroplano ang paralyze. So, naitakbo ako sa Kalibo. At nagkataon by God's grace, may nag-iisang surgeon po doon na pwedeng gumawa ng operasyon. Nung makita na sa MRI na pag hindi ako inoperahan ay pwedeng hindi na nga ako makarecover pa ng gusto. So, urgent, emergency, na-operahan po ako doon. Nung ako inilabas po, ay sabi ng doktor, pag ikay nakaupo at tayo kahit paano, pwede na kitang payagan sumakay sa aeroplano at makauwi. Sa una kong tayo, pagkatapos pressure, doon ko na-discover, hindi kaya ng katawan kong makatayo. Walang balanse. And of course, dahil hindi ko nga maigalaw yung katawan ko. So parang nasa isip ko agad, ilang buwan ako dito sa hospital. Kaya anak ko gusto nang umuwi dahil hindi naman yun nakatira na nga dito sa Pilipinas. So, naglagay po siya ng poster po doon sa wall kung saan ako nakahiga doon sa hospital. Since then, up to now, katabi ko po rito sa wall ko, sa katabi ko at nilaminate ko na. Pangit ang pagka-lettering pero yung mensahe ay siya po hanggang ngayon kasama ko pa rin. Kung babasahin ko po na nakalagay po doon, I am strong for my God is with me and in me. Ang Diyos, ako po ay malakas sapagkat kasama ko ang Diyos at nasa loob ko ang Diyos. Di ba ang Holy Spirit ay nanaan sa atin. So since then up to now, ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Magti 3 years na po ako sa June sa kalagayan ko. And of course, I know, may makasama tayo higit pa sa 3 years ang kanilang pinagdadaanan. It's God's strength na nagsusustain po sa atin. So, medyo bibilisan ko na po ito. Ano ba ang pagkakaiba ng kagalakan sa hindi tamang kagalakan? Ano po? Ang kagalakan po ay natututunan. Ibig sabihin, yung kagalakan, pwedeng malungkutin ka, warrior ka, but as you go along the way, parang nano-nurture kasi mas lalo mong nakikilala ang Diyos. Mas lalo ka nagtitiwala sa Diyos, nababawasan ang pagiging warrior mo o pagiging matatakutin mo. Di ba? It's the work of the Holy Spirit na tayo po ay natatransform, nababago. Ang kagalakan ay hindi automatic. Ibig sabihin, sabi ko kanina, meron kang dapat gawin. Meron kang action na madalas na dapat mong subukan or i-apply. Pag nalulungkot ka, huwag kang parang diyan ka na lang, malungkot ka na lang. Hindi. Basta ka ng Bible, mag-pray ka, makipag-usap ka sa amin, hanap ka ng kausap. Kasi hindi yan automatic most of the time. Meron kang dapat gawin. Ang kagalakan po ay pagpapahalaga sa kung anong meron ka. Be contented. Yung tanong sa akin ng taong yun na nagsabi sa akin, masama bang yumaman? Parang sabi niya masama bang hindi ako kontento? Sabi ko sa kanya, normal na mag-ambisyon tayo, mag-strive tayo, gusto nating mas maganda. Pero wag nating ma-miss kung ano na ang binigay sa iyo at meron ka. Kasi pag hindi ka naging grateful sa kung anong meron ka, malamang pati yung mga darating pang mga bagay na hinahabol mo, hindi ka rin magiging masayahan. Kasi, sabi nga, di ba, pag ikay nakatingin ng bundok at gusto mong akyatin, magiging masaya ako pag nasa tuktok na ako ng bundok na yan. Pag naakyat mo yan, saka mo lang mapapansin, mas marami pang ibang bundok na dapat pang akyatin. Ilang bundok ang dapat makyat para palagi kang masaya? Ang daming bundok. So, makontento po tayo. Ang kagalakan ay hindi pagtuon sa kung ano ang wala ka.
So huwag kang nakapokus sa wala. Focus sa meron ka. Buhay pa tayo. May PWD fellowship tayo. May kaibigan tayo. Si Brother Dondon, si Kuya Mark. We have each other. Ang kagalakan ay pagiging mapagpasalamat. Ay hindi ba yun ang PWD fellowship? Every gising is a blessing. Kung maging mapagpasalamat tayo. Ang kagalakan ay hindi katamaran, pagiging kampante, o pagrereklamo. Baka naman ang maging kaisipan natin. Eh sabi mo, Brother Angel, makontento. Mula bukas, hindi na ako magtatrabaho. Hindi na ako tutulong sa bahay. Bahala kung ano meron dyan. Ay, hindi. Iba naman po yung usapan na para pang palahingi tayo o wala tayong dapat paringgan. Ano po? Kung ano ang kakayahan na meron ka, dapat gamitin mo pa rin magtumikap. Pag talagang binigay mo ang best at kulang, ihingi mo kay God. Kay God ka muna humingi. Maniwala ka. Si God gagamitin kahit sino pag natuwa siya sa'yo para ikay mabigyan ng iyong pangailangan. Ang kagalakan ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang kagalakan ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang kagalakan ay hindi pagkakaroon ng lahat ng gusto mo. Ano po, hindi porket meron ka na lahat, okay na. Kailangan pa bang pag-usapan yung mga taong ando na lahat sa kanilang kayamanan at kasikatan? Bakit nagsusuicide pa yung iba? So, tanging ang Diyos may ginawa part ng puso natin. Yung parang vacuum dyan, na ang Diyos lamang ang makakapagpuno. Hindi pera, hindi tao, hindi relasyon. Ang Diyos lang ang pwedeng magkumpleto ng kagalakan na longing ng heart mo. At ang kagalakan ay nakapokus, nakasentro kay God, kay Kristo. Ang kagalakan ay hindi nakapokus sa sarili mo. Bukang bibig ni Brother Lance. Dito, ma-observe po natin kung anong bukang bibig sa ating pong samahan. Parang nagiging kultura natin. Actually, yung po parang ini-internalize ko. Be grateful. Ano pa yung isa kung pwede kong diinan? It is not about you anymore. It is all about Jesus now. Hindi na tungkol sa akin, hindi na tungkol sa iyo. Tungkol na po ito kay Jesus. Hindi kung ano ang makakapagpasaya sa iyo, kundi kung ano ang makakapag-please kay Jesus. That will give us that kind of joy or kagalakan. So moving on po tayo. Sa Hebrew 13:5, binabanggit po dyan, though how I wish na meron pa tayong magbasa, at nagpaslagpas na po ako sa oras, pagpamanin na po. So sa Hebrew 13:5, huwag tayong magmukhang pera. Sa bandang dulo, ay hindi ka pababayaan ng Diyos. Kumbaga, makontento ka sa presence ni God. But of course, you're gonna be working. But through God's grace, tayo po ay pagpapalain. Dito naalala ko na minsan nagturo sa atin si Kuya Renante. Mga kasama, pagpamanin nyo na po, siguro huling pagsasabi ko to ng pagsasorry about sa slides ko. But then again, sa akin na lang kayo mag-focus. Alam ko po kung ano po yung konteksto, yung message sa mga bagay na maring hindi natin kompletong nababasa. Naalala ko minsan nagturo si Brother Renante tungkol sa pamagat na dukha. Ang binabangkit po dyan, ang isang dukha ay mayaman kung kontento siya. At ang isang mayaman na hindi kontento, yun ang dukha. Ulitin ko po. Pag ikaw po ay dukha na kontento sa buhay, mayaman ka. Pero kung ikaw maraming pera pero hindi ka pa rin kontento sa buhay mo, ikaw yung dukha. So, ini-emphasize po sa 1 Timothy 6:7 na hanggat tayo po ay makontento. Sa dulo po ang gustong sabihin dyan, parang it is blessed to give than to receive. Ano po? Tapos may binabanggit din po dito sa taga-Pilipos na si Pablo po ay parang nagpapasalamat siya na siya po ay nakakatanggap ng mga tulong mula po doon sa churches na kanyang inaalagaan. Pero sa dulo, kanyang ipinagpapasalamat yung siya ay nakakatanggap upang ang mga nagbibigay sa kanya ay mapagpala. So ang pinakaturo po dito, when we give something sa iba, tayo po ang mas pinagpapala ng Diyos. Kaya tayo tumutulong at nagbibigay,
hindi dahil sa gusto mong may kapalit, pero that's actually yung law, batas ng Diyos. When you bless someone, God will bless you also. Parang may paraan ng Diyos na ibalik sa iyo yun ng higit pa sa binibigay mo. Dito po sa gawa, nabanggit po dito yung higit na pinagpapala. Dito po pala yun, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It is blessed to give than to receive. Yan po ang sinasabi dito. So dito sinabi ni Pablo na ang nagbibigay ng bukas palad ay higit na nakikinabang kaysa mga tumatanggap. Nais ng Diyos na malaman natin na ang gamot sa pagiging materialistic o pagiging diskontento, hindi ka kontento, ay ang pagiging mapagbigay. Kaya kung gusto mo na makontento, subukan mo magbigay sa iba. Ang tendency, parang ang sarap magbigay in a way, na parang ang tendency, kaya ka nakakapagbigay, meron ka, then you tend to become contented. Ito po ang sikreto ng tunay na kagalakan. Ang nagbibigay ay higit na masaya kaysa tumatanggap. Which is true. So mga kaibigan, bago po tayo pumunta sa discussion question, nawa ay kahit paano may kinapulutan kayo ngayong hapon sa pag-aaral natin sa paano ba natin ipipreserve, babantayan, alagaan yung kagalakan sa ating buhay. Una higit sa lahat, kailangan natin tanggapin na ito po ay inuutos sa atin ng Diyos. I know, hindi madaling sabihin na, pwede ba yun, Brother Angel? Palagi na lang kami masaya. Wala nga pera may sakit nga ako. Nahirapan nga akong kumilos. Minsan, talagang masakit ang katawan ko. We know. Lahat naman tayo nakakaranas kung ano ang pwedeng akala mong challenges o struggle natin. Brother Angel, hindi naman maiwasan. Malinaw pa mata ko. Nakikita ko yung meron ng iba na wala ako. Bakit sila meron? Para bang sila lang bang anak ng Diyos? I do understand that. But sometimes, kung maisip natin na palaging tayo na lang o sitwasyon na lang natin, iisipin natin, lalo tayong mahirapan. The point there is, surrender kay God. Submit kay God. Ibigay mo na lang kay God. Alam kong mahirap, pero at the end, kung sinurrender mo, kay God na yun Siya nang gagawa sa atin So when you surrender everything kay God, believe me, yung peace niya, yung joy niya. And before you know it, may ginagawa na siya mga bagay na parang magugulat ka na, I hope hindi ano yung salita ko. Hindi ko ma-describe yung salitang ano. But sometimes, baka blessing pa nga ang sitwasyon natin. Sometimes, baka ma-realize natin na pabor ang sitwasyon natin. Kung minsan nahihirapan ka, nagtitiis ka, it makes us closer kay God. It makes us nagde-depend more kay God. It makes us seek God deeper, mas intentional. And by doing so, yung lalo tayo naghahanap sa Diyos, lalo natin siyang nakikita, lalo tayo napapalapit. At the end reality, medyo brutal yung salita ko, kay may sakit o wala, lahat naman mamamatay. Would you not be happy that we have Jesus in our hearts? At yung eternity ay higit na mas matagal kaysa dito sa buhay natin sa lupa. There was a time ng una kong disciple, long time ago. Hindi ko malimutan ang sinabi niya. Sabi niya, nung panahon na siya ay bago pa lang may nakakilala sa Diyos. Sabi niya, wag naman, na dito sa lupa, naghirap na ako. Miserable ng buhay ko. Wag naman sa pangalawang buhay, hirap at miserable pa rin ako kung sa impyerno ako mapupunta. Gawin natin positibo yung salita. Kung dito sa lupa, hindi natin naranasan kung ano akala mong best. May higit pa bang best? Kung tayo with eternity with Jesus dun sa kabilang buhay. We are saved. Let's focus on that. At alam ng Diyos ang pangailangan natin.
And believe me, mas alam ng Diyos paano tayo magiging kontento, kompleto if we just focus to Him. So mga kasama, bago tayo maghiwa-hiwalay, bago ko ipakita yung discussion question, can we pray? Let's pray, mga kasama. Father God, sa oras na ito, salamat sa pagtuturo niyo po sa akin. Lord, andun po yung kandaan ng slide. Excitement about sa bagong way of presenting ay slides na nakikita ko ang aking outline. But thank you, Lord God, for humbling me this afternoon. Hindi yung gusto ko kung ano yung presentation ko, kundi kung anong gusto mo, Lord. I pray, Lord God, na ngayong hapon ay salamat sa paraan kung paano nyo ako ginamit. Not depending sa kung ano nababasa ko, but by your guidance, reminding us, Lord, na you are in control. Sa mga panahon kami po ay nag-aalala as if we are arrogant enough to question na as if di nyo alam ang inyong ginagawa. Forgive us, Lord God, sa panahon na kami po ay nag-aalala. At sa mga panahon na pwede pa kaming atakihin ng pagkabalisa, pag-aalala, pagkalungkot, mga negatibong pakiramdam, mga masamang kaisipan, Lord, tulungan niyo agad kami makabangon. Tulungan niyo agad kami makalala na kayo po ay aming kasama, hindi niyo kami pababayaan o iiwan man. Kayo ang may-ari, Panginoon, ng aming buhay. Every cell of our body, bawat kayamanan sa mundong ito, kayo po ang may lalang at kayo po ang may control. If we have you, we have everything. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, na makasunod sa biyaya ng iyong banal na Espiritu, na kami po ay magalak, even sa mga panahon na mahirap pong maging magalak. But by you, sa iyong biyaya, kami po ay may kapayapaan at kagalakan sapagkat kasama namin po kayo. I-bless niyo po, Panginoon, ang discussion nila sa aming breakout room. Tulungan niyo po ang bawat isa na matuto pa kami sa aming takalakayan sa loob ng breakout rooms, Lord God. Bless us, Lord God, and be glorified sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Thank you, Kuya Angel. Thank you po, Bro Angel. Thank you po. Amen po, Kuya.